hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Okay, good morning mga igan. Uy, good morning. Good morning, igan. 8 na ng buwan ng Hunyo, Merkulis na, tayo mag-8-8. At ikatlong araw na ng ating balik eskwela. Kaya mga bata, gising. At oras na para pumasok sa inyong mga eskwelahan. Kaya sa mga mommy at daddy dyan, tandaan dapat healthy and nutritious po ang ipapabaon natin sa kanila para buong araw, bibo sila sa eskwelahan. At kung napapansin nyo naman na madalas na sumasakit ang ulo nila, mabuti siguro ipa-check up ninyo ang kanilang mga mata at baka kailangan na nilang magsalamin. Yan po gagawin ng unang hirit ngayong umaga, libreng eye check-up at salamin para po sa mga estudyante ng isang eskwelahan sa Tondo, Maynila. Magandang serbisyo at syempre mahalaga na mga bata mahilig magbasa ng libro at hindi lang puro computer o cartoons ang pinagkakaabalahan. Kaya naman tayo ay may ihahandog na bonggang library makeover sa isang paaralan sa Navotas. Umpisa na yan mamaya ni Drew at Art. Pero bago lahat ng yan, syempre narito muna mga balitang dapat nyo malaman. Narito na ating top hirit. Pulong po ng CHED at mga estudyante para maibaba ang tuition. Yung tinatawag na miscellaneous fee sa mga kolehiyo, nauwi sa protesta. Ito ay matapos sabihin ng CHED na wala na sila magagawa at paghintay na lang ng susunod na semestre. Illegal fish cages at Taal Lake, Batangas at Anda, Pangasinan, sinisimulan ng baklasin matapos ang malawakang fish kill doon. Singil ng Meralco para sa buwan ng Mayo, tumaas. At maramdaman daw natin sa darating na bill ngayong Hunyo. Ang dating senador at nabigong vice presidential candidate, Mar Rojas, kinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Transportation and Communications o DOTC. Darito na po mga detalye ng mga balitang yan. Nauwi sa kilos protesta ng mga estudyante sinagawang pagpupulong kasamang Commission on Higher Education o CHED kahapon. Dismayado po ang mga estudyante sa kinantungan ng public hearing tungkol sa miscellaneous fees at tuition ng mga eskwelahan. Ayon sa CHED, hindi na po maihahabol pa sa unang semestre ng school year ang anumang mapag-uusapan sa pulong. Kaya naman ang resulta, nagprotesta ang mga estudyante sa tapat ng opisina ng CHED. Ayon kay Einstein Resedes ng National Union of Students of the Philippines, Pebrero pa raw ilapit ito sa komisyon, yung problemang yan. Pero hindi pinansin. Bukod raw kasi sa halos 100% ay tinaas ang tuition mula 2001 hanggang 2011, marami ring iba't ibang miscellaneous fees. Pinaghain na po ng CHED ang student groups ng lista ng mga bagay na tingin nila'y hindi na dapat sakupin pa ng miscellaneous fees na pag-aaralan naman daw ng school administrator. Too late na kasi nag-start na ang classes in many institutions and by next week full blast na yan. Kung noon pa sana inaktuhan nila, hindi sana masisingil ito sa mga estudyante. Pero dahil nga nahuli, wag naman huna sana nilang sabihin na sa susunod na taon. Lagi naman huna nilang sinasabi kasi yan. Pwede kaya nilang i-itemize yung miscellaneous fees na yan? Kasi sa batas inaalaw yung mga universities and colleges na magkaroon ng 20% increase. Sa tuition, sa basic, diba? Sa matrikula. Oo. Ngayon, ginagawa na lang nila na miscellaneous fees para magkaroon ng 20% increase kahit hindi na kinakailangan. Kaya dapat busisiin nga ng CHED, kailangan bang increase kasi taon-taon sinasabi, tataas ang sahod ng mga guro. O kaya yung pasilidad. Wala naman nakikita improvement yung mga mag-aaral. As may mga diba nagre-reklamong college students, for example, yung miscellaneous fees, kabilang pala dun may mga dental fee o kung ano-ano. Pero never naman daw silang bumisita sa dentista. So parang I think kailangan din ma-itemize. Tapos siguro, hindi kaya pwedeng disgrasyon ng magulang kung ano din yung kailangan ng kanilang mga anak. Oo. Diba? Mahirap yan. Kasi nababayad ko lang ng tuition eh. Anak na miscellaneous fees. Oo eh. Mas malaki pa kayo miscellaneous fees eh. Kesa dun sa kung i-compete mo, diba? Sa college pag per unit. Oo, mas malaki pa.
Samantala, kakasimula pa lamang po ng pasukan. Eto na, pero ang isang eskwelahan sa Batangas na apektado ng fish kill, nasuspinde na po agad ng klase. Sa bayan ng Mataas na Kahoy sa Batangas, simula pa noong Lunes ng hapon ay agad nang pinauwi ang mga mag-aaral. Bukod kasi sa nakatayo ang eskwelahan sa pampang ng lawa, nalalanghap din po ng mga estudyante ang umaalingasaw na amoy ng mga patay na tilapia na mula sa fish kill. May ilang estudyante na rin ang nagrereklamo ng pananakit ng tiyan at ulo at pagsusuka. Kaya naman ang Local Health Office ng Batangas namigay na ng gamot at face mask. Binuhusan na din po ng disinfecting solution ang pampang para mawala ang amoy. Suspendido ang klase doon hanggang bukas. At bilang remedyo sa mga nawalang araw ng pasok, magkaklase na lang daw sila sa Sabado. Sana bigyan din sila ng parang kung ma-extend pa kasi baka pagdating ng Sabado, ganun pa rin yung amoy. So, sana bigyan sila parang homework na, di ba? Advanced homework. Hindi kasi kahit daw na naiaho na yung mga patay na isda, yung katas nandun pa rin. Hindi nawawala. Hindi nawawala agad. Oo. Samantala, ito po, meron po tayong update sa nangyaring fish kill sa Anda, Pangasinan, kung saan sinimulan na ang pagbabaklas sa mga nakatayong fish pen sa gilid ng Kakiputan Channel. Naging pahirapan at inaasang tatagal pa ang pagbabaklas sa mga ito dahil na rin sa burak na nakabalot sa mga fish pen sa tagal ng kanilang operasyon doon. Tinatayang aabot sa 3 kilometro ang bahagi ng Kakiputan Channel na tatanggalan ng fish cages para dumaloy ang tubig mula rito at hindi na muling bumaba ang oxygen level ng mga isda. Sa Taal Lake naman sa Batangas, napagkasundo ang tanggalin na ang fish cages na walang permit bago mag-June 15. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR naglatag na ng ilang reforma para hindi na maulit ang fish kill tulad ng pag-ipit sa monitoring ng mga mangisda na huwag sobrahan ang inaalagang isda. Sa tala po nila, aabot raw ng 160 milyong piso halaga ng kabuhayan ang napinsala ng fish kill sa Batangas. Pero pwede na iwasan, di ba? Pwede na iwasan. Yes. Kasi yung mga illegal pong fish cages dyan, parang kabuti. 1,000. Paano naglagay din yan sa mga otoridad na nagbabaklas ngayon? Yun na. Di ba, paano magkakatayo yan ang hindi ba lang nasisitayan? Di ba 1,000 yung mahigit na illegal? Mapapansin yun, di ba? Hindi naman yung makakalusot basta-basta. Kasi nga lahat ng problema sa Pilipinas 1, 2, 3, palayasin mo. Pag hindi, wala na. Ayan daw, over na sa fish cages. Aangkinin na nila yun. Over pa sa mga isdang inalagaan, over pa sa feeding. So, marami nabubulok tuloy ng mga feeds daw sa ilalim. Kaya yan po ang malinaw na epekto ng pagkaganid. Gusto maraming hango, malaking kita. Kaya yan, naubos na yung biyaya. Lalong wala. At dahil maraming mamimili ang umiiwas ngayon sa pagbili ng isda dahil sa nangyaring fish kill, tumaas naman ng 5 hanggang 20% ang presyo ng gulay sa ilang palengke ayon sa Department of Trade and Industry. Dagdag pa rito ang epekto ng pagsimula ng tag-ulan na nagpapataas sa presyo ng gulay. Pero kung nangangamba pa rin daw kayo sa pagkain ng isda, may iba pa namang seafood na pwedeng kainin. Pagpapanatag pa ng DTI, ligtas pa rin ang mga processed fish na nasa lata. Pakiusap naman ng DTI sa lokal na pamahalaan at BIFAR, ugaliing mag-ikot sa mga pamilyang para tiyakin kung ligtas ang binebentang isda. Maging matalinong mamimili. At kung ang presyo po ng gulay tumaas na ngayong Hunyo, mararamdaman na rin natin ang dagdag sigal sa kuryente. Tataas po kasi ng 51 centavos per kilowatt hour ang generation charge sa ating Meralco bill. Kaya ang mga kumukonsumo ng 101 kilowatt hour kada buwan, madaragdagan ng mahigit 50 pesos ang monthly bill. Paliwanag na Meralco, tumaas daw kasi ang demand sa kuryente nitong Mayo dahil sa tag-init. Pero hindi pa riyan natatapos dahil posible pa raw masundan ang dagdag singil. May petisyon kasi ang Power Sector Assets and Liabilities Management o itong PISAM na 90 centavos per kilowatt hour na dagdag singil. Ito raw ang mahigit 500 billion pesos na utang ng napukor. Pero ang good news naman sa mga consumer na hindi tataas sa 100 kilowatt hour kada buwan ang konsumo, inaprubahan na ng Senado at Kamara ang pagpapalawig sa Lifeline Subsidy para sa inyo. Certified as urgent din ito ng Pangulo, kaya inaasahang maisa sa batas na ito sa lalong madaling panahon. Ito naman po, mga kapuso, good news, lalo na po sa mga nanay na naghahanda ng agahan ng kanilang mga anak